may mga bagay na kailangan nating pagkwentuhan, iklaro natin at saan na ano na ang estado ng mga kwentong ito. Ako diretso kung pupuntahan yung June of this year, actually, Father's Day. Nag-guest ka sa All Out Sunday. Tama? Yes. And then there was a post of your fiancée. I'm sorry, her name is Nellan. Nellan, Okay, I haven't had the privilege and the pleasure of meeting Nellan. But it was a series of posts. Ang iba nabasa ko. But ang sinasabi doon sa mga posts, kung tama ang aking pagkaalala, ay you didn't deserve to be a Father's Day guest sa AOS. You were making money off your being a father. You were pretending to be who you were not or who you are not. What is your side of the story? Okay. First off, it was a lot to take in. Ang taas ng emosyon ng time na yun. That time, we were just recently broken up. Kakahiwalay lang namin halos din nun. So, emotions were running high. There were so many problems na hindi namin natatakil. Tapos, nagulat ako na nung nakita ko yun, hindi ko alam yung i-react ko kasi hindi ganun eh. Okay. At dahil hindi mo alam ang i-react mo, you decided to keep quiet. Yes. Una sa lahat, ang masasabi ko is kahit anong mangyari, at the end of the day, she is the mother of my child, our child. And hindi ako magsasalita ng anything against her. Ang gusto ko, ayusin namin. Pagkatapos ng series of posts na lumabas, hindi man kaagad ngayon sa pagkakaunawa ko, pero nag-usap ba kayo ni Nellan? Yes. Finally, after what? Couple of weeks, months? Nung time na nangyari po yun, Tito Boy, siguro may mga hindi ako masyado nasa either a week or a month yung separation namin nun. Okay. And then after that, nag-usap kami kasi nagkaroon kami ng kasunduan that time na makikita ko si Anya. And I can be there once a week. And then that once a week became twice a week, and then thrice a week, and then almost every day. So, the reason for the conversation was your daughter, si Anya. Yes. Yun ang dahilan kung bakit kayo nag-usap. Yes. Okay. And then, doon namin na-realize na marami kaming hindi nasabi sa isa't isa. Hindi namin natakil yung mga problema ganito sa isa't isa. Kasi hindi ko alam kung dahil para lang ba maging maayos kami. Pero nung nagkahiwalay kami, doon namin mas naintindihan na kung nakapag-usap kami, hindi kami aabot sa ganun. Tapos na-realize namin na kaya pa pala natin ipaglaban. Pero, wait. Huwag natin gagawin to alang-alang para kompleto tayo sa family. Tama. Oo. Pag-usapan natin ang problema. We have to be better partners to each other to build a strong and good family. And you did that. Diretsang tanong. May third party involved doon sa away? Wala po. Wala po talaga. So it was a relationship problem? Yes. It was from big to small to parang oo na lang, matapos lang to. Na yung mga miscommunication na hindi napag-usapan na mabuti na ang laking tulong pala nung hiwalayan namin kasi doon lang namin napag-usapan. My takeaway here is, pag may mga maliliit na bagay na ganyan, importante pala talaga tapusin ang kwento, na di ba? pinag-uusapan. Parang sabi ko nga, doon ko na-realize na dapat pala hindi ako umuoo sa mga problema just for the sake na matapos na lang. Na kung sinabi ko talaga pala yung reason ko kung bakit hindi ako comfortable sa ganyan, o siya din, hindi niya sinabing comfortable siya sa ganito, naayos na namin nun pa. Nagkaroon man ng friction, pero naayos na namin nun pa. Correct. Yes. Komunikasyon talaga. Pero ngayon, iba na, dahil nakikita, or at least I think I saw one post kung saan kasama mo si Nellan at saka si, I love the name Herminia. Sorry ha. Anya is a beautiful name, but I think the real name of your daughter is Herminia. Yes. Nagaganda ako doon. Anya Herminia. Ang ganda. Anya Herminia. Pero ito diretsang tanong, nagkabalikan na ba kayo?
Yes. Oh, ang galing naman. Oh. Kabalikan na po kami. Goodbye.